tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakulubha at malagim na aksidente sa kalsada ang yumanig sa timog kanlurang bahagi ng bansa ng Pakistan kung saan hindi bababa sa 40 katao ang opisyal na kumpirmadong nasawi matapos ang isang pampasaherong bus ay tuluyang mahulog sa isang napakalalim at mabatong bangin. Ang trahedyang ito ay mabilis na naging sentro ng pandaigdigang balita dahil sa matinding pinsala at sa dami ng mga buhay na agad na binawian sa mismong lugar ng pinangyarihan. Ayon sa mga ulat mula sa mga lokal na otoridad sa kaligtasan, nawalan ng kontrol ang driver ng bus habang bumabaybay sa isang mabatong bahagi ng highway malapit sa hangganan ng Balochistan at Khyber Pakhtunkhwa. Ang madilim at mapanganib na daan sa Danasar na isang bulubunduking lugar sa distrito ng Job ang naging saksi sa mabilis na pagbulusok ng sasakyan na nagdulot ng agarang kamatayan sa napakaraming pasahero na lulan nito. Kinumpirma ni Sanaullah Sharani, ang pinuno ng emergency center sa distrito ng Job, na ang bus ay nahulog sa lalim na humigit kumulang 70 hanggang 80 talampakan o katumbas ng 21 hanggang 24 na metro pababa sa bangin. Ang ganito kalalim na pagkahulog sa isang mabatong lugar ay nagdulot ng matinding pagkawasak sa buong katawan ng bus, kaya naman halos walang natira sa estruktura ng sasakyan. Sa pahayag na ibinahagi ni Shahid Rind, ang opisyal na tagapagsalita para sa pamahalaan ng probinsya ng Balochistan, nangyari ang trahedya madaling araw noong Biyernes. Dahil sa layo ng lugar at sa mabatong topografiya nito, naging malaking hamon ang mabilis na pagpapadala ng paunang tulong. Gayunpaman, agad na nagtulungan ang mga lokal na unit ng pamahalaan upang masimulan ang paghahanap at pagliligtas sa mga biktima. Ang pampasaherong bus ay naglalakbay mula sa Quetta na siyang kabisera ng probinsya ng Balochistan patungo sa lungsod ng Peshawar sa Khyber Pakhtunkhwa. Ang mahabang biyaheng ito ay karaniwang tinatahak ng mga manggagawa at pamilya na nagnanais na makauwi sa kanilang mga tahanan, ngunit sa pagkakataong ito, ang sanayligtas na paglalakbay ay nagtapos sa isang matinding trahedya na nag-iwan ng malalim na dusa at pighati. Isa sa mga pinaka-nakakabagabag na detalye na ibinahagi ng opisyal na si Rind ay ang labis na karga ng bus. Bukod sa mga orihinal nitong pasahero, isinakay din ng driver ng bus ang mga pasahero mula sa isa pang bus na nasiraan sa kalagitnaan ng daan. Ang ganitong sitwasyon ng labis na pagsisiksikan ay nagdagdag sa kabuuang bigat ng sasakyan na maaaring naging isang malaking kadahilanan sa kawalan ng kontrol ng driver habang tumatakbo. Sa kasalukuyan, opisyal nang kinumpirma ng mga otoridad mula sa dalawang probinsya na umabot na sa 40 katao ang namatay sa naturang trahedya. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 8 iba pa ang napaulat na sugatan at agad na dinala sa mga kalapit na ospital. Ang bilang na ito ay patuloy pang sinusubaybayan ng mga medikal na koponan dahil marami sa mga biktima ang kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Inihayag ng opisyal ng pulisya na si Mohammed Nasir na ang mabilis na pagpapatakbo o speeding ang nakikitang pangunahing dahilan ng trahedya. Gayunpaman, binigyang diin niya na naglunsad na ng isang malalimang investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente, kabilang ang pagsusuri sa mekanikal na kondisyon ng bus at kung nagkaroon ba ng kapabayaan sa panig ng driver o ng kumpanya. Ang isyu ng labis na bilis sa mga kalsada ng Pakistan ay hindi na bago, ngunit ang bawat aksidenteng nagaganap ay nagpapakita ng talamak na kawalan ng disiplina sa pagmamaneho. Ayon sa pulisya, ang kombinasyon ng napakabilis na takbo, madilim na kalsada sa madaling araw, at labis na karga ng bus ay lumikha ng isang napakadelikadong sitwasyon na nagbunga ng sakunang kumitil sa buhay ng napakaraming inosenteng pasahero. Agad na rumesponde ang mga rescue team mula sa parehong probinsya ng Balochistan at Khyber Pakhtunkhwa upang magbigay ng tulong. Dahil ang aksidente ay naganap sa mismong hangganan ng dalawang rehiyon, naging napakahalaga ng mabilis na koordinasyon upang mapakilos ang sapat na bilang ng mga tauhan, ambulansya at mga kagamitang medikal na kinakailangan para sa agarang pagtugon sa mga biktima ng sakuna. Ipinaliwanag ni Sharani na dahil sa napakahirap at mabatong bulubundukin kung saan nahulog ang bus, hinarap ng mga tagapagligtas ang napakalaking hamon sa unang bahagi ng operasyon.
Ang kawalan ng maayos na daan pababa sa bangin at ang madilim na kapaligiran sa madaling araw ay nagpabagal sa pag-abot sa mga biktima na labis na nangangailangan ng agarang tulong medikal upang maisalba ang kanilang mga buhay. Ayon naman kay Fasaldin, ang opisyal na tagapagsalita ng Departamento ng Rescue, napilitan ang mga kupunan na gumamit ng mga cutter at iba pang mabibigat na makinarya upang gupitin ang nayuyurak na bakal ng bus. Ito lamang ang tanging paraan upang makuha ang mga labi ng mga namatay at mailigtas ang mga sugatang pasahero na naipit sa loob ng nawasak at nayuping estruktura ng pampasaherong sasakyan. Kasabay ng operasyon ng pagliligtas, sinimulan na rin ng mga otoridad ang mahirap na proseso ng pagkakakilanlan sa mga nasawi sa aksidente. Marami sa mga katawan ang nagtamo ng matitinding pinsala dahil sa lakas ng epekto ng pagkahulog sa bangin, kaya naman kinakailangan ng tulong ng mga forensic expert at pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan ng bawat biktima. Ang balita tungkol sa malagim na aksidenteng ito ay mabilis na nakarating sa pinakamataas na antas ng pamahalaan ng Pakistan. Nagpahayag ng malalim na kalungkutan at pakikiramay si Pangulong Asif Ali Zardari sa mga pamilya ng mga nasawi. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagbibigay ng buong suporta sa mga biktima sa gitna ng ganitong matinding pagsubok. Bukod sa pakikiramay, tiniyak din ng Pangulo na makakatanggap ng mabilis at pinakamahusay na atensyong medikal ang lahat ng mga sugatang nakaligtas sa aksidente. Inutusan din niya ang mga lokal na ahensya ng pamahalaan na magbigay ng lahat ng kinakailangang tulong pinansyal at emosyonal sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang dinaranas na pighati. Sa kabila ng mga pakikiramay, muling nabuksan ang usapin sa talamak na problema sa kaligtasan sa kalsada sa buong Pakistan. Ang mga aksidente sa trapiko ay napakakaraniwan sa bansa dahil sa mahinang pagpapatupad ng mga batas sa trapiko. Madalas na hindi pinapansin ng mga driver ang mga limitasyon sa bilis at kulang ang mga autoridad sa sapat na kagamitan at tauhan upang subaybayan ang mga pangunahing daan. Bukod sa mahinang batas, isa pang malaking isyu ang mababang pamantayan ng kaligtasan sa mga kalsada at ang kawalan ng disiplina sa pagmamaneho ng mga driver. Maraming kalsada sa mga bulubunduking lugar ang walang sapat na harang o proteksyon, habang ang mga sasakyan naman ay madalas na hindi sumasailalim sa regular na inspeksyon upang matiyak na ligtas pa rin itong bumiyahe sa malalayong distansya. Kung babalikan ang kasaysayan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong trahedya sa bansa. Noong nakaraang Mayo lamang, isang minibus ang bumangga sa isang nakaparadang bus sa hilagang kanluran ng Pakistan na ikasawi ng 17 katao at ikasugat ng 5 pa. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagpapakita na ang mga kalsada sa bansa ay nananatiling lubhang mapanganib para sa publiko. Ang trahedyang ito sa Pakistan ay nagbibigay babala rin sa ibang mga bansa kabilang ang Pilipinas tungkol sa kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa transportasyon. Ang labis na pagsisiksika ng mga pasahero at ang mabilis na pagpapatakbo ay mga karaniwang paglabag na madalas magbunga ng malagim na aksidente kung hindi agad maaaksyonan ng pamahalaan at ng mga ahensya ng kaligtasan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatili ang panawagan para sa mas ligtas na mga kalsada at mas matatag na regulasyon sa pampublikong sasakyan sa buong mundo. Ang pagkawala ng 40 buhay sa Pakistan ay isang masakit na paalala na ang kaligtasan ng mga pasahero ay dapat laging maging pangunahing prioridad ng bawat driver at ng bawat pamahalaan.